Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol po ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Flora Bustos. Sabi niya, "Good day Miss Joyce, thank you for reading my birthday greetings for Kim. I was really amazed when I opened your content last April 19. It was my message that you read. You made me happy that day. As a senior fan, 85 years old, I watched you regarding the prepared birthday party of Paolo for Kim. I guess it's true that there was a pamamanhikan happen in that event. Maybe Paolo and Kim decided or requested to be private. We should then respect their decision. Maybe as a fans of Kim Pao, let us pray for their happiness, maintain our honest and true love for them. Pray to God that they be given more blessings, like be successful in their future plans as husband and wife. I believe those prayers are the best gift we can give for Kim and Paulo, and Miss Grace, you are also included in my prayers to be healthy and safe from all dangers." Maraming salamat po sa komento, Ginang Flora Bustos, and syempre sa pagsama niyo po sa akin sa mga panalangin po ninyo with the Kim and Paulo. And nakaka-happy lang dahil sa simpleng pagbasa ko po ng message ninyo or komento, napapasaya po kayo sa simpleng paraan. And na-amaze lang ako, Ginang Flora Bustos, kasi 85 years old, napakalinaw pa po ng inyong mata, and syempre napaka-clear po ng pagkakatype ng inyong mensahe. And yes, agree po ako sa inyong sinabi na irespeto natin yung desisyon ni Kim and Paolo Avellino kung ayaw pa po nilang i-reveal yung totoong nangyari sa party na yon. So maraming salamat po sa komento, Ginang Flora Bustos. God bless din po sa inyo and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpo, mga topic po na nakalap natin sa gabing ito. At unahin na nga nating pag-usapan itong promotional video po na inilabas ng Prime Video Philippines for Copino na pagbibidahan po ni Kim and Paolo Avellino. So sa video na to mga kakimpaw, sinulatan po ni Kim and Paolo Avellino yung pinakang lens ng mismong camera. Pero nabubura naman yun mga kakimpaw ha. Ang sinulat po nila doon ay yung mga initial, mga signature nila mga kakimpaw. At sabi nga dito, kilig and feels are coming your way. Join Kim Chu and Paolo Avellino in #Copino coming this November on Prime Video. So medyo matagal pa naman mga kakimpaw, pero grabe na po yung pagpopromote na ginagawa ng Prime Video Philippines. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpaw itong kakatapos lamang po na pagbibigay ng ayuda ni Chinita Princess sa mga driver natin dyan sa Kamaynilaan. And sabi nga po ni Kim Chu, hindi niya po ito magagawa kung wala po sa tulong ng buena pamilya niya. Ayan po, tinag niya po lahat mga kakimpaw ng mga nasa likod ng charity na to. Then sabi niya dito, "Thank you to everyone who supported my Kim Chu Closet Bazaar. Dahil sa tulong nyo, nakapagbigay po tayo sa 600 jeepney and tricycle drivers ng gas, meal, and grocery pack. Maraming salamat po." So natatandaan niyo pa ba mga kimpaw yung naging bazaar ni Chinita Princess sa kung saan tininda niya po yung mga hindi niya po nagagamit na mga damit, and yung kinita po doon, yun po yun mga kakimpaw. Binigay niya po yan sa charity. So every year niya po yung ginagawa bilang pagtulong or parte po ng kanyang birthday celebrations. So bali parang nasa 500 worth ng gasoline para po sa mga tricycle driver and 1,000 naman para po sa mga jeepney driver. Sabi nga dito, in today's situation for jeepney and tricycle drivers, 1,000 or 500 worth of gasoline is already a big help, of course, plus goods and free food. Thank you so much, Princess Chinita. Yes naman mga kakimpaw, sobrang laki na po ng 1,000 or 500 worth of gasoline. Sobrang taas pa naman ngayon mga kakimpaw ng gasolina. Kaya yung ibinigay ni Chinita Princess na free gasolina na yon, syempre may mayuuwi na po sila para po sa kanyang pamilya
na kinita po nila ngayong araw. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa ibinahagi po ng isa sa mga special guest ni Chinita Princess and Twinkle Chu dito po sa party nitong nakaraan. Subali pinagsabay na po pala yung birthday ni Twinkle and Chinita Princess. Ayan po sila mga kakimpaw. Oh. Mga pili lang po talaga yung mga special guest nila dito na imbitado na para bang a-attend ng kasal. Tingnan nyo naman yung mga kasuotan po nila mga kakimpaw. Nakadress at parang something talaga nangyari. Then makikita nyo dyan yung likuran, punong-puno po ng mga roses. So mapapaisip ka talaga mga kakimpaw ano kayang nangyari sa likod ng party na to? Sana nga yung mga dilulo natin magkatotoo na. And speaking of pagkadilulo mga kakimpaw, eto nga po at may post itong si Kikay. Sabi niya sa kanyang post, kani-kanina lamang, lahat ito ang inaabangan malapit na maging Mrs. Kim Abilino. Kumapit kayo mga Mars, kakauwi lang family ni Paulo, grabe ang effort. Province to Manila. Boto din daw kasi sila kay Kimi. Ang chika, todo push din ang parents ni lalaki kay babae. Napakabait daw kasi at magaan kasama. Tapos maganda pa. Wow, Kim Pao forever na nga ito. Then mababasa nga dito, kaya pala ang Showtime Pam, when they sing Happy Birthday Kimi, walang apelyido na Chu. They sing Happy Birthday Kim, Happy Birthday Kim, alam na des kasi malapit na maging Kim Chu Abilino. Naku, i-manifest natin yan mga kakimpaw na malapit na siyang maging Chu Abilino by next year. No, i-manifest natin yan na sana po talaga sila po yung nasa pa-blind item na kumakalat ngayon sa mundo ng social media. At kung hindi naman sila yun mga kakimpaw, at kung hindi naman mangyayari yun next year, ipag-pray lang natin. Keep praying lang mga kakimpaw. Kasi wala naman pong imposible mga kakimpaw, di ba? Kung di man yun mangyari next year, siguro may dahilan. May tamang panahon para po dito. Alam naman natin ang career ni Kim and Paula Avellino nasa tugatog pa po ng tagumpay and syempre ng kasikatan. Kaya sobrang sayang nun kung bigla nilang bibitawan yun, di ba? Pero sa totoo lang, gustong-gusto na po ni Kim and Paula Avellino, di ba, mag-quit. Pero yun nga lang, sobrang dami pong mga project na nakaline up sa kanila. Katulad ni Chinita Princess, until December, fully book yung kanyang schedule. Tapos, meron pa silang upcoming series. 'Di ba? Sobrang dami mga kimpaw kaya hindi na talaga sila nakakapag-isip ng tama. Kaya deserve nila talagang makapag-relax kahit papaano, 'di ba? And bukas mga kakimpaw, tingnan natin kung tuloy na yung flight nila para po yan sa world tour nila kasi po ang schedule ay April 22. Tingnan natin mga kakimpaw, okay? So paano hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.